November 2025 pa ipinadala ni Lorilyn mula sa Saudi ang kanyang balikbayan box para sana sa kanyang pamilya dito sa Pilipinas. Subalit nakauwi na siya ng bansa pero hanggang ngayon ay hindi pa rin dumarating sa kanila ang kanyang ipinadala. Isa lamang siya sa libu-libong mga overseas Filipino workers o OFW na biktima ng mga cargo company kung saan inabot na ng 2 hanggang 3 taon subalit hindi pa rin nila natatanggap ang kanilang mga ipinadalang balikbayan boxes para sa kanilang pamilya. Marami na po kami mga OFW na nadidepress na until now hindi pa po namin nare-receive yung mga boxes namin. So sa by email, nagre-respond po, mabilis naman din po yung pag-a-assist po nila sa amin at nabibigyan po kami ng pag-asa na at least kahit papano may tumutulong po talaga po sa amin. And then kasi isa rin po ako sa nasunugan sa Parañaque, so desperate po ako na makuha ko rin po yung box ko kasi wala po akong kagamit-gamit. Ang talagang main issue po dito is yung Makati Express at nakikiusap din po ako sa Makati na huwag na po kayong tatanggap ng mga bagahe sa ibang bansa dahil napakarami nyo pong mga Pilipino OFW na hindi po namin joke na pinupulot para lang mapuno ang isang box. Kahapon nagsampa ng ikalawang batch ng criminal case ang Bureau of Customs o BOC sa Department of Justice laban sa 5 cargo forwarding companies na umano'y nagpabaya sa libu-libong balikbayan boxes ng mga OFW. Ayon sa BOC, iniwan umano ng mga kumpanya ang mga kargamento sa mga pantalan matapos na makuha ang kabayaran at isinisi pa ang pananagutan sa kanila. Ang dali kasing sisihin ng BOC dahil hindi alam ng ating mga kababayang OFWs. Siyempre mga nagtatrabaho yan, pag tinignan nila yung website, para sila sumusuko na lang. Nakakaawa talaga sila. Pag napakinggan nyo yung kanilang mga kwento, ilang buwan nilang iniipon itong mga boxes na to. Hindi ito yung overnight lang na nag-shopping. 5 kumpanya ang pinakahuling sinampahan ng kaso dahil sa kabiguang tuparin ng kanilang obligasyon sa mga OFW na nagtiwala at nagbayad para maipadala ang kanilang mga kargamento. Kabilang sa mga sinampahan ng reklamo ang Ictus Trading Corporation, Marcelo D. Lailo Cargo Forwarders, Mi Amore International Consumer Goods Trading, MT De Guzman Non-Specialized Wholesaler Trading at Cargoplex Haulers Corporation. Pagdating ng mga boxes nila dito, hindi nila yan inisikaso, meaning hindi nila binayaran yung mga port charges, arastre, duties and taxes, BIR. Yan ay iniwan nila sa mga pantalan at hindi nila ginawa yung kanilang tungkulin o pangako sa mga OFWs na ito ay makakarating sa mga bahay ng mga mahal sa buhay ng mga OFWs. Ayon pa sa BOC, may inihahanda pa silang kaso para sa 3 iba pa. Sa record ng ahensya, umabot na sa mahigit 42,000 na balikbayan boxes ang apektado ng mga reklamo na kanilang iniimbestigahan. Tinatayang mahigit 330 milyong piso rin ang kabuuang ibinayad ng mga OFW para sa mga padalang hindi agad nakarating sa kanilang mga pamilya. Sabi rin ng BOC na pinag-aaralan nilang magsampa ng karagdagang kaso kabilang ang large-scale estafa at posibleng cybercrime charges laban sa mga nasa likod nito. Samantala, sa tulong ng iba't ibang ahensya ng gobyerno, naipadala na ng libre ang karamihan sa mga naabandonang balikbayan boxes. Sa mahigit 42,000 kahon, mahigit 1,000 na lamang ang natitirang kailangang maihatid sa mga pamilya ng OFWs. Out of the 42,000 plus boxes na iniwan doon sa mga pantalan, mahigit 1,000 na lang yung kailangan pa nating padala dito sa ating mga kababayan. Blacklisted na ang mga kumpanya na sangkot sa nasabing modus. Pakiusap ng BOC sa ating mga OFW na i-double check muna sa kanilang website ang cargo firms bago magpadala ng kanilang kargamento. Ryan Lacanlale, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan.